Kung paano natin minomonitor yung ating rabitan. Yung tips para wag langgamin yung ating mga kits. Monitoring individually plus meron siyang sa group. Ito. Good morning mga ka-brothers! So, narito tayo ngayon para sa isang topic na pag-uusapan. Kasi meron tayong ka-brothers na subscriber na nagtanong kung paano natin minomonitor yung ating rabitan. Yung brothers rabitan. Paano natin minomonitor sa pagpapadamba, sa pagmamounting, yung sa pagpapadamba natin sa ating mga barako, then yung pagpapaanak, pregnant, at yung pagwiwin. So, paano ba natin to ginagawa sa ating rabitan? So, shout out dun sa ating ka-brothers, sa ating subscriber na nagtanong, pop-up ko na lang yung iyong pop-up ko na lang yung iyong name and your profile dito sa video na ito. So, eto na yung masagutan natin doon sa iyong katanungan at sana makatulong sa iyong pagrarabit, sa iyong pagninegosyo ng rabitan. So, stay ka lang dyan, then ipapaliwanag ko sa iyo kung paano ko ba minomonitor yung ating rabitan sa pamamagitan ng ng aking ginagawang talaan. So, paliwanag sa iyo. Okay. So, ito yung ating logbook, yung ating clipboard na ginagawa. Then, start tayo dito sa sa paano ko nag-umpisa. Ito. Sample natin ay si number 1. Number 1 ay ang ating unang ito yung rabbit natin na sana malinaw, no? So, si number 1, ito yung pinakapangalan ng rabbit natin. Kasi dito sa rabbitan, sa Brothers Rabbit Tree, kapag number yung nakalagay sa ating kulungan, ibig sabihin babae yon. Babae. And then kapag letter, ayan, tulad yun, B. Dito yung barako natin. So, si number 1 ay anak ni 3A. So, ito yung nanay niya, si 3A. Tapos, yung kanyang tatay ay si 16B. So, si number 1 ay anak ni 3A at ni 16B. So, yung tatay, kung alin man sa dalawa, basta siya ay anak ni 3A at ni 16B. So, sa pamamagitan nito, may iwasan natin na mapadamba siya sa kanyang kapatid o sa kanyang tatay. Kasi alam natin, lahat ng mga rabbit natin sa Brothers Rabbitan ay may tag. So, meron silang pangalan at saka yung kung anong lahi sila galing. At then, si 01 ay ipinanganak noong July 29, 2018. So, almost 2 years na siya sa atin. At sa pamamagitan ng monitoring na to, malalaman natin yung performance. Yung performance ni number 1. Excuse. Samid ako. Nung una natin, July, bumilang tayo, July, August, September, October, November, December, January, February, almost 7 months bago natin siya pinadambahan. No? Pinadambahan natin, yung first mounting niya, ginawa natin noong February 6. Kay letter D, ito yung barako natin. Alas 7 ng umaga. Ang timbang ni number 1 na pinadambahan natin is 1.810 kilograms. So, dito sa talaan natin, medyo itong pangyayari na to ay sablay. Kasi wala akong naitala dito kung ilan yung naging anak niya at kung kailan siya nanganak. So, nagkaroon tayo ng mga
mga false alarm dito. Nagkaroon tayo ng false alarm. And then, ang ginawa natin, dahil false alarm to, false pregnancy, ang ginawa natin, pinadambahan na uli natin siya after a month din. February, March. So, March 10, inulit natin yung pagpapadamba. So, pinadambahan natin noong March 10, kay James na. Kasi ito si James ay si letter A. No? Si James. James, hindi to A. Kumbaga, iba pa yung A dito. Si James kasi, ang letter A niya ay nakuha niya nung namatay itong A na to. So, ginawa ko ding A itong si James. So, si James, alaga to ng pamangkin ko, no? Kaya, nasa Rabitan din. Siya yung ginamit natin para kay A. Alas 12 naman to na madaling araw. Then, March, April 10, nanganak. First birth ni number 1, nanganak siya ng 5 kids. No? And then, pinalipas natin yung almost 2 months, April, May. Ba't nag-May agad? No? April, kapapanganak ng 5 kids. Then, May 16, Mount, pinadambahan natin. After ng kasi yung dati nating pagpapadamba, minsan, pagkaka-win pa lang natin, i-win pa lang natin yung mga kids, napapadambahan na agad natin, gaya ng mga turo ng ating mga mentor, na minsan, kapag okay naman yung kondisyon ng ating inahin, at kumbaga, kahit meron siyang kids, tulad ko, 5 ang kids niya, ibig sabihin, maganda yung kondisyon ng inahin, kasi kabaguhan pa lang, ilang buwan pa lang siya halos. So, kayang-kaya niya kung kahit siya ay padambahan uli. Ngayon, nung pinadambahan natin, after a month lang, na hindi pa yan nawawalay nga, pinadambahan na natin, almost 3 weeks siguro o 4 weeks bago pinadambahan na natin, then nagbuntis agad siya, May 16. Kay E naman siya, kay letter E ko na siya pinadambahan, ito yung back E, o alas 7 ng umaga. Then after June 15, nanganak siya ng kanyang second birth with 6 kids na. 6 kids. Then, July, pinadambahan na uli natin siya kay E. Medyo dito yata nagkaroon ng false alarming dito. So, nagpahinga siya. August 29, nung July, pinadambahan natin, August, June, July, August. Nanganak siya ng ika-3 beses niyang panganak, 4 na kids na. So, ganun yung ginagawa natin, practice. So, August, hindi ko na siya ginamit. Nag-iba naman ako ng pattern kasi nadagdagan yung ating mga rabbit. So, marami yan. So, ganyan yung naging practice natin dito sa Brothers Rabbitan. So, ito si number 3, kaya wala pa. Dalaga, kumbaga, pinalaki ko pa siya, palaki, kaya hindi pa siya natalaan. So, si number 4. So, ganun lang ng ganun ang sistema ng aking pagmumonitor sa ating Rabbitan. So, ito yung date. Ginagawa natin yung date, kung kailan mo siya pinadambahan. Tapos, kukuhanin mo dyan, date. Tapos, sino yung back? Sino yung back mo? Yung ginamit mong barako. At saka yung anong oras. Then, tatala mo din yung kung kailan siya nanganak. At saka kung kailan siya, kung ilan yung anak niya. So, ganyan lang na ganyan. Hanggang sa dumami, At, dahil nga dumami, mas madali sa akin kung gagamit ako ng ibang style. So, gumamit ako ng ibang style. Ginawa ko naman siya. Dito nga lang sa style na to, hindi na indicated kung saan galing na lahi yung ating mga barako, yung ating mga inahin. Pero, doon sa ginawa ko, may separate siya na monitoring individually, plus meron siyang sa group. Ito, yung grupo. Ito na yung grupo, pinapakita ko. So, yung unang pinakita ko sa inyo is monitoring individual. Kung kaya nyo pang gawin yon, kung konti pa lang naman yung alaga nyo, pwede nyo gawin yon. Monitoring tayo individual. Pero kung marami na, halimbawa, tulad nito, almost, nasa 20 na yung ating inahin. So, ganito na yung ginamit ko. Hindi na ako isa-isa. Para isang tingin na lang ako. Nilagay ko dyan yung mount monitoring. Kung kailan tayo nagpadamba. Nilagay ko dyan yung number ng rabbits, kung anong number sila. Ito yung code nila. Yung number ng mga rabbit natin sa Brothers Rabbitan. Kaya, sa pagbablog natin, bumabanggit ako ng numero. Yun yung pangalan ng ating mga inahin. And then yung date.
yung date kung kailan natin sila pinadambahan. No? Date, then yung back. Yung back, sino naman yung barako na dumamba sa kanya? Okay, number 1, sino yung dumamba sa kanya? So, indicated naman dyan kung sino yung back na dumamba doon sa ating inahin. At kung kailan siya manganganak. Kung kailan siya manganganak, expected, o kaya yung ano natin. Kasi kahit na, di ba, yung date natin ay 29, hindi naman minsan nanganganak ng 29. So, maybe itong ginawa pala natin, ito yung expected natin. Expected date kung kailan siya manganganak. Dahil nga July 29, 1 month lang naman yung ating iniintay, o 30 days to 31 days kung panganay o unang anak pa lang. So, August, expected nating manganganak siya. August 29. And then, nanganak naman siya ng 4. No? Okay. Ito. Sakto talaga, nanganak siya ng 29. Kasi meron tayo dito, August 5 natin pinadambahan, may September 6 nanganak. So, ganun. Nagbago. Hindi pala. Kumbaga, yun. Kung kailan, yun yung anak niya. Kung kailan siya nanganak. No? Date, back, birth, kung kailan siya nanganak. Then, kids, kung ilan yung pinanganak niya. Kung ilan kids yung kanyang inianak, that time ng kanyang pag-aanak. So, then, win. Yung win, ilan yung nabuhay niya at ilan yung kumbaga na parang na-harvest natin. Yung ano ba, yung pambenta natin, yung nabenta natin, ilan. Kung 4 yung anak niya at 4 yung iwinin mo, so walang namatay. Maganda yung klase ng inahin, yung motherhood, yung pag-aanak, yung pag-aalaga ng inahin sa kanyang kids. Kasi buhay lahat. Hindi kagaya nito, si number 2, 5 yung anak niya, 3 lang yung nabuhay. Yun yung ating nakuha na harvest. Then, yung number 4, 5 yung anak niya, 4 lang yung nabuhay. O, ito naman si number 5, 3 yung anak niya, maaari nilang gam. May remarks tayo May remarks tayo dyan, siguro hindi ko na nilagay. Ito, maaari nilang gam. 3 yung anak niya, walang nabuhay, wala tayong na-win, ibig sabihin namatay agad. Ganon din to si number 6, namatay din. Maaring nilanggam. Kasi nung unang pagrarabit natin, ang nagiging problema ay yung paglalanggam, yung nilalanggam. Kasi hindi pa natin alam yung papaano yung proseso. That time kasi, sa bagay, naitackle ko sa isang vlog natin, sa isang video ko, yung tips para wag langgamin yung ating mga kids. No? So, pinaka-topic natin ngayon kasi ay yung pagmo-monitor. So, si number 1, no, nanganak noong July 29, then nagkaroon tayo nakapag-win tayo ng 4 na piraso. Then, ito yung repeat, yung ulit. So, almost yung monitoring ko is for 2 months o 3 months, dalawang anakan. So, October 1, after niya mga anak nung 29 ng August, inulit natin yung pagpapadamba sa kanya ng October 1. October 1, then, ang ginamit naman natin na back, nung una ay si E, nung pangalawa natin pagpapadamba sa kanya ay si B. Si B, nung November 2, nanganak siya, at nanganak siya ng 6. Medyo, sad to say, 3 lang yung ating na-win. No, marami siyang naanak. Unlike dito sa una, 4 lang yung anak niya, pero nabuhay niya lahat. Pero nung pangalawa niyang anakan, 6 nga yung anak niya, 3 lang naman yung nabuhay natin. So, hindi ko na siya nailagay kung ano yung remarks dapat to hindi ko na nailagay kung ano yung nangyari. So, dapat nailalagay natin yan. So, medyo nakaligtaan ko siguro. So, yan. Kung medyo marami na yung iyong mga alaga, pwede ka nang gumamit ng gantong klaseng monitoring. Ito yung group. No? So, bukod dyan, meron pa tayong mga ginamit na ibang klase din. Ito, nung ang rabbit natin ay umabot naman na ng 27. So, 27 yung ating last number dito. So, same pattern pa rin. Kaya lang, mas ganito naman yung ginawa ko dahil mas marami na. Ganyan pa rin. Date, yung number muna ng rabbit, date, back, kailan siya nanganak, ilang kids, ilan ang win natin.
And then, yung remarks, ayan, no? Meron tayo dito, nilanggam, kung ano man yung naging nangyari. Then, meron din tayo dito na nakasulat, false alarm, yung ina-expect natin na manganganak, hindi naman siya nanganak. Then, ulit-ulit, for the second time naman ng monitoring natin. So, etong pagkakataon na to, itong aking monitoring na to, ito yung mga panahon na ang ating mga inahin dito sa Brothers Rabitan, mga bago pa lang, mga bata pa. Kaya, ang gaganda nung monitor natin na yung anak nila, yung bilang ng pag-aanak nila. Oh, may nanganak na 10, may nanganak na 7, 7, 8. So, yan yung kagandahan ng monitoring natin. Meron tayong babalikan na history para sa rabbit na yon, o sa inahin na ito. Kung ano yung kanyang performance. Then, ganito naman, may iba pa rin tayong style na ginawa. So sa ngayon, ito yung ginagawa ko. Dahil mas malimit na ngayon yung nagpo-false pregnancy sa rabitan dahil nga medyo may edad na yung ating rabbit at balak din naman natin na palitan na rin yung mga inahin natin na medyo matagal na. Kaya may mga indication ako dito, number niya, tapos yung date na babago dahil nga nagkakaroon ng meron tayong ginagawa na rebreed. Inuulit natin yung pagpapadamba. So hindi ko na siya ginawa na kolum-kolum kasi masisira tayo sa ganito. So ginawa ko, yung mga bilog na yan yung anak nila, kung ilan yung nanganak. Then after pagkatapos dito, nagano na tayo dito, nung panibago na, ng pangalawang anakan na uli, ay dito naman tayo, ito yung mga anak. Then sumunod na, dahil naging maayos na uli dun sa rabitan natin, kasi nung mga una, mainit yung area, na sira yung ating yung pag-aanak. Marami hindi nanganganak, kaya nangyari ganito muna yung ginawa ko. Then sumunod na iayos natin, na ilipat natin doon sa bago nating rabitan, sa ating bagong kulungan, yung ginawa, yung ibinlad ko natin yung panahon na nagbablog na tayo, ay nailagay natin na sila sa maayos, kaya umukay na uli yung monitoring natin. At sa tulong at awa naman ng Panginoon, nag-aanak na sila. Yung iba ngayon, kumbaga, meron uli kasi umiidad na nga sila. So, yun yung isang tips na kapag yung ating mga inahin ay 2 to 3 years na, maghanda-handa na rin tayo ng pamalit. Kasi talagang darating ang time na medyo magkakaproblema na sila sa panganak. Yun yung ating tips sa inyo, mga kasama. Ngayon, eto naman, gumawa din ako ng ibang pamamaraan para mas mabilis ko rin silang makita agad. So, nakalagay na agad dito kung sino-sino yung buntis, yung pregnant, at sino-sino naman yung padadambahan kong bago. Yan, nakalagay dyan is for breeding. And then, yung panahon ng win, kung kailan naman natin iwi-win yung mga anak ng ating inahin na nanganak. No, yung ating iwiwin, iwawalay na natin sa kanilang mga magulang. So, yan lang, dire-diretso lang yan. Pagkatapos sa pregnant, win ang ating susunod. No? Tulad ito, wala si number 4 ko dito. Yes, 12, 13. No? So, ito. Basta yun, pagkatapos natin sa pregnant, nanganak na siya, lalagyan natin ng okay. Siyempre, ang susunod sa pregnant, yung date naman natin para sa pag-win. Sa pag-win naman natin, gaya ng ating practice, after niyang mga anak ng 30 days, iwiwin yon. Iwiwin natin ng 1 month. Ngayon, ang pagpapadamba uli nun, ibabalik yung from win to breeding uli. Dito, sa winning, magdadagdag tayo ng 10 araw. Yun yung pinakapahinga ng ating mga rabbits, ng ating mga inahin. Then, ilalagay na uli natin siya dito for breeding. Ulit yung pagpapadamba sa kanya after niyang magpahinga ng 10 araw. After doon sa pagwiwin, pagpapahinga siya ng 10 araw para sa panibagong pagbibreed. So, ilalagay na uli natin siya dito. Candidate uli siya for breeding. So, ganyan, ikot-ikot lang yung ating ginagawa dito sa Brothers Rabitan ng kung paano i-monitor yung ating mga rabbits. So, sana naunawaan mo
naunawaan ninyo at nakatulong sana itong video na ito para sa ating pagkukuneho, mga kasama. So, hanggang dyan, muli, kung meron kayong katanungan, meron pa kayong mga ibig maliwanagan, mag-comments lang po kayo. Para gaya nito, nag-comments yung ating isang kasama sa negosyo at ibig niyang malaman paano ba minomonitor ang ating yung ating mga inahin, yung ating mga kids, yung papaano yung proseso ng ating pagrarabitan. So, hanggang dito muli mga kababayan, mga kabrothers, itong ating topic. At muli, salamat po sa Diyos.